it's me again, Gurang 27 TV. Nandito na naman kami sa lansangan ng doggy ko, guys. Ayan si July. Andyan si Chisay, guys. Inaantok na. Dito muna kami, guys. Kasi buti na lang pumayag pa rin yung sa amin, guys. Safety kasi dito. Mababait yung mga yung mga watcher ng gas station, guys. Ayan sila, mababait sila eh. Kaya payagan nila ako dito mag-stay pag Ngayon, guys, hindi ko alam kung real talk ang sasabihin ko sa inyo, pero hindi na lang muna tayo mag-real talk ngayon, kay next time na. Ang tanong ko lang kayo, kapag ang tao ba na galing sa wala tapos nagkapera, totoo ba talaga na sa inyo sa inyo, tanong ko sa inyo kung magbabago ba talaga siya? Magbago ang ugali, magbago lahat, maging madamot. Nature ba talaga yan ng tao? Please comment, guys, sa inyo kung nakarelate kayo. Kasi ako, nung meron ako, hindi ako madamot eh. Tumutulong ako eh. So, ang nagtataka ako, yung walang-wala na nakilala ko, by the way, guys, yung si Untouchable, tawagin na lang natin siyang pangalang Poker Face. Si Untouchable Poker Face, guys, nakilala ko walang-wala. Pero next time ko yan i-relate sa inyo kung paano kami nagkakilala. Ngayon, mabait naman siya at that time. Super bait. Siguro kasi meron din ako eh. Mayroon ako. Kaya hindi ko alam kung ngayon ko i-relate lahat. Baka fake lang yung inano niya sa akin dahil pakinabangan nga ako eh. So meaning to say, guys, pag ganun pala ang tao, nag-change talaga ang ugali. Because of money, maging madamot ka, maging paano ba tawin? Sama ng ugali mo. Lalong-lalo na sa taong hindi mo na mapakinabangan o wala ng pakinabang. You never extend your hands. Sa halip, ibabasura mo. Hindi ko nakakalain na may taong ganun. Kung sa ibang taon may ganun, okay lang siguro, pero sa akin na nangyari na 13 years, then that 10 years na meron ako, mabait ka, then the 3 years remaining because of COVID na nawala yung kabuhayan ko, then dahan-dahan na ubos yung pera ko kasi since nagtumira ako rito sa Isabela, akong gumagastos sa sarili ko with my doggies, at may katibayan ako lahat dyan sa debit card ko, sa credit card ko. I have a paper trail for everything what I've said. So, natakot siguro kasi baka sabihin niyang walang-wala na talaga ako, papakainin niya ako, palamunin niya ako, hindi naman ako bata. Kaya, ghosting na lang. Samantala yung bata niya, yung inanakan niya, pinatayuan niya ng bahay, 20,000 a month ang pinapadala, pinaaral pa, bukod pa sa necessities na kailangan bigay ng bigay. Ako naman, wala man akong pakialam, pera niya yun eh. Pero ako, nakinabang din yung babae sa akin eh. Dahil kunayban sila eh. Kaya next time isasabihin ko yan, guys, kung paano nakinabang yung dalawa sa akin. Sa totoo lang, grabing ginawa eh. Pinaniwala nila ako. Ngayon, may prueba rin ako. Kasi sa kataklesa ng babae, text siya ng text ng lahat. Na kaya hindi ako hiniwalayan dahil mapakinabangan pa raw ako. Ako at that time, hindi ako maniwala. Kasi siyempre bulag ako eh. Bulag ako sa pag-ibig at meron pa rin ako eh. Kaya hindi ako maniwala. Pero napagtanto-tanto ko this time na wala na akong pera, na ganito na, tama pala yung sinabi niya. Hindi na kasi nila ako mapakinabangan. Siguro sinabi na, alisan mo na yan, layasan mo na yan, hindi mo na mapakinabangan eh. Wala na yung pakinabang. So, ganun ang nangyari. Kaya tanong ko, may mga tao ba talagang pag nagkapera or umangat sa buhay, ganun na talaga, hindi ka nakilala, itatapon ka na lang parang basura? Well, sana hindi lahat. At sana naman, yung mga taong nagkaganyan, matauhan sana, or bahala na rin din si God sa kanila kung anong gagawin sa kanila. Pero, ang punto ko lang, at least pinaranas din to ng Diyos sa akin eh, para malaman ko rin eh, na may tao talaga palang ganun. Yung, wala kasi akong alam sa klase ng tao kasi hindi naman ako ganun eh. Pero ngayon ganun, pag hindi ka pala mapakinabangan, hindi ka talaga kilala. Wala silang kilala kung hindi. Yung katulad lang ng may meron, lalo na dun sa
May mga akala professional, mababait. Hindi lahat mababait katulad ng nangyari sa akin, kita mo. Mabuti pa siguro pumatol ako ng adik eh. Pumatol ako ng magnanakaw. At least kung ganutuhin ako, sabihin mo, adik kasi. Pero professional. Tapos nagbabasa pa ng Bible every verses, ina-underlinean pa. Ano nangyari? Kaya honestly, tapos nihuni ha? Mabuti pa yung hiniwalayan ka ng tama eh. Yung sabihin lang sa'yo ba na, oh, ayoko na sa'yo, ganyan-ganyan, di ba? Hindi eh. Pinakinabangan ka, niluko ka, na nagdrama na dahil lang daw sa bata, pinatawad mo, naniwala ka. Nung dumating na yung pagsubok sa akin na ako, na wala ang self-motivation ko, na wala na akong, ang pera ko, at tinakbo yung ibang pera ko, aba, bigla nang nawala. Ganun na lang talagang nangyari. Kaya mahirap talaga guys. So next time guys, kasi kailangan magsalita ako next time yung with a have of evidence, kasi mahirap na yung magsasalita tayo without any evidences eh. Baka sabihin eh, puro lang tayo salita eh, mahirap yun. Kaya next time, magsasalita ako with some evidences na, well guys, thank you sa inyo. Next time naman, salamat pala sa nag-support at nanood ng video ko guys ha. Salamat din sa mga anong tawag niyan, concern sa akin ha. Eh, thank you at sana mag-follow rin kayo kahit boring pa yung ko ngayon vlog ko. Pasensya na, hindi naman ganito lagi ang vlogs ko guys. Ganyan lang to. Kasi para pag may magtanong kasi sa akin na, at least manood ka na lang sa vlog ko para malaman mo kung anong nangyari sa buhay ko, di ba? Kasi magsagot ng sagot ako, may na kasi eh. So, sa ulitin guys.